Mika, nalito dito. May papakita ako sa'yo. Ano yan? Ito yung puno ng cherry blossom. Cherry blossom? Pag nagsibol, magkakaroon doon na madaming pink na bulaklak. Wow! Gusto ko makita mamulaklak yan. Sabay natin balikan to, ha? Sige. Ito na magiging kayamanan natin. Mikan, sa ating dalawa lang to, ha? Kayamanan? Sa aming dalawa lang? Okay. Ang alaala ng cherry blossom! Nagsibol na naman at nagsimula nang mamulaklak ang mga cherry blossom. Maganda yun, pero meron ako nakakalungkot na alaala tungkol doon. Nung nasa grade school pa lang ako, meron akong best friend na ang pangalan ay Pichan. Kaya lang... Hindi! Pichan, lilipat ka na ba talaga ng school? Oo, sa Hokkaido ako lilipat. Hokkaido! Pero layo-layo na. Oo eh. Mikan, bibisitahin mo na lang ako doon minsan, okay? Sige. Bibisitahin na lang kita. Hihintayin kita, ha? Hindi na natin makikita ng sabay yung pamumulaklak ng kayamanan natin. Oo nga. Sige, ingat ka na lang. Huwag mong kalimutang sumulat, ha? Okay. Pangako mo yun, ha? Oo, pinapangako ko. Pagkatapos nun, bago pa namulaklak ang puno ng cherry blossom, lumipat na ng bahay ang best friend kong si Pichan. Pagkatapos ng isang buwan, nang malagas ang lahat ng bulaklak ng cherry blossom, kamusta na kaya ngayon si Pichan? Hindi pa rin niya sumusulat sa akin. Pichan, ngayon puro daon na lang ang puno ng cherry blossom dito. Sa Hokkaido, ganun din ba? Alam ko na, pag sumulat na siya, ipapadala ko sa kanyang daon na to. Nga ba, Megan? Anong gagawin mo sa dahon na yan? Nilagyan ko po ng tubig para hindi matuyo. Ipapadala ko kasi to kay Pizza pag sumulat siya. Kaya pala. Sana sumulat na siya agad. Sana nga. Tapos, lumipas na ang mahabang panahon. Pichan, kumusta ka na kaya? Si Pichan ba? Sabi niya nga pala, may nagugustuhan na raw siya lalaki ngayon. Paano mo naman nalaman niya yung hero? Yun ang sabi niya, sumulat siya sa akin eh. Sumulat sa'yo? Oo naman, ang sabi pa nga sa akin ni Pichan, yung crush daw niya mas maliit pa sa kanya. Sumulat pala si Pichan kay Hero. Pero bakit sa akin? Sa akin hindi pa siya sumusulat. Kanina ka pa nakatulala matatapos ng lunch break. Megan! Naku, hindi ko na namalayan. Pasensya na, minaalala lang ako. Okay ka lang ba? Lilipat na tayo ng classroom para sa sunod na klase. Megan, ano ba nangyayari sa'yo? Kasi bigla na lang ako minaalalang nakakalungkot na nangyari nung bata pa ako, kaya ako natulala. Naiintindihan ko yan. Meron ka din ba nakakalungkot na alaala? 17 years na akong nabubuhay, kaya syempre naman meron din, no? Kulang kasi ako sa exercise, mahalaga yan para gumaan ang pakiramdam. Kailangan mag-exercise para hindi maging malungkot. 1, 2, 3, 4!
May kasunod pang nakakalungkot na nangyari sa akin noon. Oh. Megan, ayaw mo ba ng merienda? Siguro ayaw mo yan dahil hindi matamis, no? Subukan mo din yan kahit hindi matamis. Masarap din naman ang crackers na yan eh. Sige na. Megan? Bakit, Megan? Anong nangyayari sa'yo? Ay, bakit ka umiiyak, anak? Sabihin mo lang kay Mama. Ano yun, Megan? Kung gusto mo pa rin na matamis na merienda, sige, ikukuha kita. Sandali lang, ha? Anak, ito na, Sa'yo na tong matamis na banana. Anak, sabihin mo lang kay Mama kung anong problema. Si Hina po kasi nakatag na po siya ng sulat. Galing kay Pichan. Mahina palang utak ng Picha na yan hindi talaga siya nag-iisip. Nakakainit yung batang yan. Hindi na dapat pinapansin ang batang yan at wag mo na siyang pag-angsayahan ng luha. Kaibigan ba tawag dyan? Mama! Tahan na! Huwag ka na umiyak! Ginagalit niya ako! Mama, napisan na po yung saging niyo. Yung banana. Ano yun? Bakit bigla ka nalang tumatawa? Nakakatawa kasi yung naalala ko. Nakakatawa naman ngayon. Okay yan, ah. Mama, pwede pa po itong kainin kahit napisana. Eto po, hati tayo. Salamat, Megan. Sarap po. Paborito ko po ang banana. Masarap talaga. Paborito ko din yan, eh. Ay, nga pala. Nakita niyo ba yung bagong ad sa dyaryo? Ha? Yung tungkol saan? May ina-advertise kasi sa dyaryo na bagong discount store. Kabubukas nga lang eh. Nakakapagtaka naman. Wala akong nakitang ganyan sa dyaryo namin eh. Wala din yun sa dyaryo namin. Magkakaiba siguro tayo ng dyaryo. Ganun ba? Sige, makapagpalit na nga ng dyaryo. Ano ba bang silbi ng dyaryo kung wala namang ads? Oo nga naman. Uy, tingnan niyo yun. Doon sa banda ron, no? Ha? Ano yun? Tama ba namang mag-retouch ng makeup dito sa cafe? Retouch ba yan? Mukhang ngayon pa lang siya magme-makeup eh. Ang etiquette ng mga Hapon! Oo nga, kasi simula lang niya. Nag-face powder pa. At pati yung kilay. Talagang hindi lang pagre-retouch yan. Dito na mismo siya naglagay ng makeup. Ano ba yan? Oo nga, grabe naman siya. Akala niya bahay yata to eh. Hindi ko akalain na may gumagawa na pala ng ganyan sa panahon ngayon. Hindi ganyan ang mga babae dati. Kahit sa harap ng mga asawa nila, hindi sila nagme-makeup. Hindi na siya nahiya sa mga taong nakakakita sa kanya. Narinig kaya niya yung pinag-uusapan natin? Naku, pasensya ka na ha. Kailangan na rin nating umalis. Oo nga. Teka nga, pakiramdam ko tuloy tayo pang nawalan ng karapatan. Tayo pa ang kailangan umalis. Ay, tama ka nga. Kung iisipin mo, hindi naman tayo ang mali eh. Tapos ngayon, tayo pa nagmamadaling umalis dito. Oo nga, no. Hindi ko yun maiisip kung hindi niyo pa sasabihin. Humingi pa ako ng pasensya sa kanya. Hindi naman tama yung ganon. Kahit na malayo, hindi na sayang ang pagluwas ko. Ang saya ko dahil nabili ko na rin yung teddy bear na gusto ko. Huh? Yan! Mama! Mama! Ano yun? Tumayo siya sa upuan at may suot pang sapatos.
Isa kang superhero! Tinudumihan pa nga niya yung upuan tapos ang gulo pa niya. Hindi pa siya sinasaway. Naku, sige na, nakakaya naman sa'yo. Okay lang, libre ko na yun sa inyo. Total ako naman na nagyaya eh. Huwag yun na isipin yun. Pwede ba yun? Nakakahiya kaya. May extra order pa naman akong hotdog kanina. Okay lang talaga yun. Ha? Ay, grabe yun! Ay, pati sa mga Tropa ng mga tambay. Kung saan-saan lang ba sila umuupo? Sila yung grupo ng mga teenager na kung saan-saan lang umuupo at nagkukwentuhan. Ha? Kung saan-saan sila tumatambay? Grabe, nakakahiya naman ang mga yan. Talaga dito. Wala ba silang pakialam kung madumihan ang mga damit nila? Oo nga, paano kung may dumi ng aso yung kalsada? Para tuloy hindi sila hapon dahil sa kinikilos nila. Napaisip tuloy ako. Parang ginagaya nila yung kultura sa ibang bansa eh. Di ba yung mga tao doon kahit may suot pa silang sapatos, aakit na sila kaagad sa kama? Akala nila macho sila pag ginawa nila yun. Baka kasi hindi na nila alam kung ano yung dapat. Malapit na mawala ng pag-asa ang Japan. Ay! Grabe, siksikan talaga dito. Ay, may nanunulak pa. Mukha maupang gamit niya. Kailangan ba ganun? Hindi naman bibilis ang galaw ng pila sa ginagawa niya. Kunwari pang hindi niya alam. Grabe, kung sino pa yung matanda, siya pa yung dapat pagpasensyahan. Inyes, wala talagang pakialam. Ah! Ah! Nabibili ko lang nun eh. O sige, mag-iingat kayo, ha? Oh? Tignan niyo yun. Ay naku, bakit kita niyo yung underwear niya pag ganon? Kitang-kita na nga mula dito, eh. Oh. Mrs. Tachibana, ano sinisilip mo dyan? Uy, hindi naman. Napansin ko na kasi kaya napatingin lang ako. Napansin niyo ba? Yung babaeng yun para may chicken skin sa binte. Para may sakit sa balat. Siguro dahil malamig ngayon, akala niya hindi maaapektuhan ang balat niya. Malalamigan talaga siya. Sobrang iksi naman kasi ng sinuot niyang palda. Kaya kita na yung underwear niya. Pero bahala siya. Siya din ang mahihirapan kung malalamigan ang mga binti niya. Ganyan din yung mga kabataang tumatambay kung saan-saan. Ay, oo nga. At siguradong malalamigan pa sila pag umupo sila sa konkreto. Kakasimula pa lang ng panahon ng tagsibol ngayon. Kaya medyo malamig pa rin. Talaga naman, no? Ang baho, ang yosi. Siya pang galit. Ako nga mas may karapatang magalit eh. Mika! Nandito na ako! Ah, Mama! Nga pala, Mikan. Ano po yun? Meron ka bang ideya kung bakit wala nang wastong pag-uugali ang mga kabataan ngayon? Ano pong ibig niyo sabihin? Kaya ng pag-makeup sa isang kafe. Pag-upo at pagtambay sa kalsada. At pagsusuot ng napagkaikling palda. Grabe na talaga. Kung gano'n na lang ang pag-uugali ng mga kabataan ngayon, ano nang mangyayari sa Japan? Magiging patapon na tayo. Pero ganun din naman po ang matatanda eh. Huh? Hindi sinasaway ang anak sa pagtapak sa upuan ng train. Mga nanunulak sa pila. At paninigarilyo sa pampublikong lugar. Huh? Mga ganong klaseng tao po nagpapasa ng pangit na ugali sa mga kabataan, kaya nagiging kawawa ang bansa natin. Huh? Hindi naman po basta lang susulpot ang mga tambay sa kalsada eh. May pinagmanahan sila o nakita nila yun sa mga magulang nila, kaya po sila nagkaganon. Mukhang ganun nga yun. Paano nyo naman po pagpapasensya ng mga ganong tao? Wala pa silang respeto sa sarili nila. Ha? Ganun ba talaga sila? Kung ipapaalam mo naman sa kanila na mali ang ginagawa nila, sila pa may ganang magalit. Huh? Oo, ganun nga sila. Nung napag-usapan namin yung babaeng nagdi-makeup, tinignan niya ako na masama. Siya pa ang nagalit. Ay, naku! Wala na talaga pag-asa ang Japan! Sa tingin ko, hindi naman ganun ang mangyayari. Siya yung staff sa laundry shop. Magandang araw. Tamang-tama ang pagdating mo. Maipapalabag kami ngayon. Sandali, kukunin ko lang, ha? Ito na po yung mga damit. Ako na pong bahala dito.
Sige po, salamat. Mega, nakita mo yun? Opo, okay nga po eh. Yun ang may etiquette. Bihira na ang ganon! Dapat nga po sinatularan eh. Yan ang gusto pag-uugali ng mga hambon. Yay! Oo, tama ka nga. Yay! Ha? Nga pala, Mama, may naalala lang ako. Yung paa niyo po ang ginamit niyo nung binaba niyo yung doorstopper. Kayo talaga? Oh, ganun ba? Pasaway din naman po pala kayo eh. Hindi pa tapos ang palabas. Nakanta kayo. Pagkatapos lang ng closing. Mas exciting daw! Tuwing tagsibol, si Mama ay... Ang sarap tuwing tagsibol. Oo nga pala, kailangan ko na itago yung mga damit na panlamig. Hindi na magkasya ang mga damit pero ipinilit pa rin niya. Umiinit na ang panahon kaya hindi na muna ako magluluto ng shabu-shabu. Pati mga kaldero, pinipilit na pagkasyahin. Hindi na kailangan ng mga gamit na to. Itago ng lahat. Pati yung toaster, hindi na rin magkasya. Tingin mo, Mikan, ano kaya masarap na kainin mamayang gabi? Kasi sweldo lang ni Papa. Bibili ako ng magandang klaseng karne. Sige po! Si Mama, mahilig sa mga bagay na sikat! Pag sinabing magandang klaseng karne, syempre yun ay... karne ng baka! Okay din naman ang karne ng baboy at manok, pero dahil may sweldo na, dapat lang na... karne ng baka kainin natin! Tama kayo! Ikaw munang magtulak nito, ha? Ang mga pulang rosas. Oh, napakaganda. Hoy! Napakaganda naman ang karning to! Ang ganda! Oh! 4,500! Ah! Mahal! Mukhang masarap po yan! Masusaka beef! Yan po ang pinakamasarap, Mama! Masusaka beef ang pinakamagandang klase ng karne ng baka. Yan ang king of beef, di ba? Sandali lang, Mama. Hindi na po ba kayo bibili? Oo, hindi na. Ha? Bakit naman po? Marami kasing taba ang Matsuzaka beef. At hindi lang yun, napakarami rin itong calories. Hindi ba nagda-diet ka, Mekan? Ay... At kapag kumain ng ganito katabang karne ang papa mo at si Yasuhiko, siguradong sasakit ang mga tiyan nila. Kawawa naman sila. Ang mabuti pa, pumili na lang ako ng ibang karne ng baka. Karin kaya dito, ang maganda. Ito kaya. Ay, Ay. Pero kakaiba talaga ang dating ng Matsuzaka beef. Ha? Mukhang iniiwasan talaga ni Mama yung Matsuzaka beef. Ayos, mukhang okay to. Mama, subukan po natin yung ganong klase ng karne ng baka. Minsan lang naman po eh. Hindi pwede. Ganito na lang po, Mama. 100 grams na po ang bilhin nating Matsuzaka beef. Tapos bumili po tayo ng ordinaryong karne para mapagkumpara natin yung lasa. Siguradong magkaiba ang lasa ng dalawang magkaibang karne. Oo nga naman. Syempre magkaiba. Salamat Salamat sa sa pagkain! Sige na, kain na, kain na. Masarap na beef ang ulam natin ngayon. Kain na. Oh. Sarap naman ito. Ha, ginisang baka at gulay lang naman itong niluto nyo. Oo, pero sosyal itong ginisang baka at gulay na niluto ko. Mas marami pa yung repolyo at yung togi. Yuso, bakit napakarami nga nilagay mo sauce sa pagkain mo? Wala po kasing lasa eh. Ganito lang pala lulutuin yung pagkain. Buti na lang hindi tayo bumili ng Matsuzaka beef. Ito ang segment nating Surprise Celebrity Fashion Check. Siya ang celebrity natin sa araw na to. Puro sikat at mamahalin ang brand ng mga suot niya. Yung sapatos niya, yung anklet niya, yung palda niya, ang gaganda. Siguradong mahal ang mga suot niya dahil puro kilalang brand sa mga yon. Nakakaloka talaga. Para malaman natin kung magkano mga yon, tinanong siya ng reporter namin. 140,000 yung sapatos? 60,000 yung sombrero niya? 20,000 naman yung wallet niya? 500,000 yung hikaw niya!
180,000 naman yung scarf niya. Yung kwitas niya, 1,350,000! 450,000 naman daw yung bili niya sa dress niya. Tapos 2 million naman yung relo niya! Kung ito-total natin ang lahat ng yon, lalabas na 4,800,000 ang presyo ng lahat ng suot niya. Ay! Oh? Nalimutan ko may isang item pa pala. Tingnan nyo, may backpack pa pala siya. At ano ang brand nito? Siyempre, sikat din gaya ng iba pang gamit niya. Kusada po ang brand nito. Siyempre, hindi basta-basta ang presyo nito. Ayon sa ating celebrity of the day, 75,000. Ano yung sinabi niya? 75,000? Ang total, 4,875,000. Nakakagulat talaga ang mga segment ng show na to. Pero alam nyo, mas maganda talaga ang branded items kaysa sa mga walang brand. Ano naman kung sikat ang brand ng isang bagay? Marami din namang bagay na hindi sikat ang brand, pero maganda ang quality, hindi ba? Sa totoo lang, niloloko lang ng triangle na yun ang mga tao. Hindi yung bagang binabayaran ng mahal na mamimili, kundi yung brand nito. Alam niyo ba yun? Niloloko lang nila ang mga mamimili, kaya inis na inis ako. Alam ko po yun. Relax na kayo, Mama. Maghintay kayo dito. Alam niyo ba na binili ko ng relong ito 5 years ago at nakasil ito na binili ko ito? At alam niyo bang 1,980 lang ang ginastos ko sa pagbili ng relong ito? Hindi kilala ang brand ng relong ito at bukod doon, talagang napakamura ng bili ko dito. Kaya akala ko napakadali nitong masira. 5 taon ko nang ginagamit ang mumurahing relong ito. Hindi pa ito nasisira o nagloko kahit minsan at tama pa rin ang oras ito. Ang galing naman po nun. Sinabi mo pa, magaling talaga. Naiintindihan mo na ba? Ito ang matatawag na may kalidad na relo. Tama po kayo. Mura na, matibay pa. Ibig sabihin, mahusay ang pagkakagawa. Yeah, tama kayo. Ganito ang dapat na binibili natin. Hindi importante kung kilala ang brand o hindi. Huwag tayong magpapaloko sa pangalan. Ganito ang gamit ang dapat na tinatangkilik natin. Naiintindihan ko na. Hindi talaga praktikal ang bumili ng gamit na mamahalin ng brand. Tama, tumpak na tumpak ang sinabi mo. Oo nga pala. Kailangan ko na bumalik sa kwarto para makapag-aral ako para sa exam. Ay, si Mama talaga. Napaniwala niya agad si ate. Megan! Bakit po? Ano po yun? Ito mga damit mo. Hindi ba sabi mo sa akin, mag-aaral ka para sa exam niyo? Anong ginagawa mo, Megan, ha? May inaayos lang ako. Siya nga pala, napag-usapan na rin lang ang pag-aaral, tinatanong ng lola mo sa probinsya kung kumusta ang pag-aaral mo. Tinatanong niya kung saang university ka papasok. Inaalala niya kung makakapasa ka sa Tokyo University. Tokyo University? Sabi ko sa kanya, ang pinakamaganda sa Tokyo University. Pero siguro hanggang Waseda lang ang kaya mo. Waseda? Bakit kung ano sinasabi niyo kay Lola? Ay? Anong kung ano-anong sinasabi ko? Hindi ba okay yun sa'yo? Sabi ko naman huwag kayo masyadong umasa, hindi ba? Imposibleng makapasa ako sa universities na yon. Ano ba sinasabi mo? Okay lang kung mahina ang ulo mo, basta maging magsipag ka. Huwag kang susuko. Makinig ka mabuti, Megan. Kapag sa hindi maganda at hindi kilalang university ka nakapasa at doon ka nagdesisyong mag-aral, hindi ka tabi nagyan ng tuition fee! Yan na naman kayo. Bakit lagi nilang sinasabi yan? Ano ibig mo sabihin, Megan? Ganito yun, Mama. Kapag sikat ang eskwelahan, okay yun para sa inyo. Pero kapag hindi yun kilala, hindi yun okay para sa inyo. Panguhusga po ang tawag dyan at maraming taong ganyan. Kahit hindi kilala ang eskwelahan, basta magagaling ang mga professor, maganda ang turo doon at kung bagay ka doon, okay lang na ang school na yun ang piliin mo. Ang tawag dyan, paghahanap ng ibang mapupuntahan kapag bumagsak ka. Anong sabi niyo? Ow! Saka mo na gamitin ang dahilang yan kapag bumagsak ka na sa Tokyo University at wala ka na pag-asa sa buhay. Ano? Bakit naman ganyan kayo? At kapag bumagsak ka doon sa Waseda University mo naman subukan. Bakit sa puro Tokyo at Waseda University ang bukang bibig niyo? Bakit niyo ako pinipilit? Hindi ba kayo mismo nagsabi na hindi importante ang pangalan? Ha? Pero ibang usapan ng mga university.